po siya ay Assistant Secretary in charge ng Human Services Cluster at Acting Administrator po ng CDA. Ladies and gentlemen, papakilala po natin Assistant Secretary Mirla Lac Paradillo. Good morning, Madam. Hello. Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Kay General Jerry, good morning sa kasamahan sa studio. At of course, ang aking kaibigan. Nung ako po ay 25 pa lang ang bewang, kaibigan ko na. Si Asek Badi. Kaya ang aming pagkakaibigan ay hanggang ano na to, wala nang babawian. Kasi bata pa kami na magkasama kami. Ang aming puso ay talagang nasa kooperatiba. So magandang umaga po, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Ako'y natutuwa sa programang ito dahil binibigyan palagi ng pagkakataon na marinig ng ating mga ka-co-op yung ano ba ang latest sa CDA ngayon. At saka hindi lang sa CDA, kundi sa buong sektor para malalaman at tayo ay aware kung ano na ang nangyayari sa ating sektor na ginagalawan. Salamat ng marami po. Opo, ako na po ang una magtatanong, Vice Chair, ano, o kung okay lang po sa inyo, Yes. Vice Chairman. So, Yes, actually, Chair. ma'am, ang objective po ng aming panayam po sa inyo ngayon ay para maipakilala po natin yung cluster ng human services na ngayon ko lang po nalaman na ang laki pala nito. Yung mga kooperatiba na involved po sa health, sa housing, yung mga nagtatrabaho, yung mga ordinary natin mga kabayan, nagtatrabaho ngayon na nakapag-organize na rin po sila into a cooperative. Kasama po yung mga labor service, so ay kasama na dito. Baka pwede ma'am na bigyan niyo po kami ng update kung ano po ang mga nangyayaring mga programa, mga activity, mga projects po dyan dito sa mga kooperatiba na ito. At kasama na po yung nangyari pong mga coordination, collaboration, convergence para po sa kalaman ng ating mga tagapagsubaybay. Okay po. Nakalimutan niyo pong mabanggit na yung aking cluster, hindi lang po labor, hindi lang po workers, hindi lang po health, pati po ang housing co-op. Yeah. So, talagang malaki siya, no? At ito ay interconnected kasi hindi ka pwedeng magtatrabaho na wala kang bahay or nangungupahan. Hindi ka rin pwedeng nangungupahan ka lang pero wala kang trabaho. May trabaho ka, may bahay ka, kaya kailangan pangalagaan mo rin yung health mo. So, ang isang tao, itong cluster na to umiikot yung kanyang function, no? Nakakatuwa na tayo ay naging parte nito. Sa ngayon po, ang ginagawa natin, just recently, last Tuesday, pumunta po tayo sa pickup, nakipag-meeting po tayo dahil meron pong mga problema na hinaharap ang ating mga workers and labor co-ops na kung saan sila nagde-deploy sa mga malalaking company pero hinihingian po sila ng license. Yeah, pickup license na hindi naman sila nangungontrata ng isang mga construction kundi purely nagde-deploy lang sila ng mga tao. So, nagpapasalamat ako sa pickup na intindihan nila yung ating explanation and meron silang ibibigay na exemption dito sa purely nagde-deploy lang ng tao. So, meron lang kaming gagawing process konti at sila ipapalabas na nila na magkakaroon na ng special parang exemption for those who are only deploying in construction and not part of the parang yung structure na ginagawa. So, yun po isa sa mga ginagawa natin at gusto ko ring ipaalam na tayo ay mayroon na tayong collaboration. Nagkaroon na tayo ng MOA signing with NHA at approve na rin ang ating pag-MOA signing na gaganapin anytime. Yung schedule lang, yung SHOPSI, yung isa pa rin sa mga housing na para sa mga kababayan nating member ng co-op na walang bahay kung paano makakatulong ang ating cluster. At ang ating DOLE po ay bumalik ang issue ng share capital. So, nag-uusap kami na babalikan na naman natin ang DOLE kasi minsan pag may bagong pamunuan, nakakalimutan or nadi-disregard yung Hindi nila dating naintindihan.
Hindi nila naiintindihan. So, nanghingi na naman tayo ngayon ng appointment sa bagong secretary na sana ay matuldukan na yung issue na yan. Kasi kung ititigil mo ang pagbibigay ng iyong continuing build-up capital, walang mangyayari sa ating ako o parang pinapatay mo na siya. So, marami tayong challenges na papagdaanan pa, hindi lang naman ito, hindi naman natitigil yan, pero hindi tayo sumusuko kung saan tayo makakatulong sa ating mga kababayang miyembro ng kooperatiba. And in effect, nakakatulong na rin tayo sa mga community kung saan kinakasakupan nila. Pagdating po ASECLAC sa health service ho, meron ho din bang mga kooperatiba na involved po sa health service ASECLAC? Yes po. Alam mo, ito din ang isa ko at ipapaalam ko na rin kay ASIC Body. Dito sa amendment na ginagawa, kasalukuyan natin ginagawa, isinusulong po natin na sana po tayo ay pagbigyan ng ating mga mambabatas na ang health co-op ay isa sa special type of federation. At ang water service ay isa sa special type of federation. At ang funeral service ay isa sa special type of federation. So, tungkol doon, sana po pagbigyan tayo ng ating mga mambabatas, pero isinusulong talaga natin ito kasi nakita natin na itong mga klase ng serbisyo ay walang exemption ang nangangailangan nito. Kumbaga sa health, hindi pwedeng, wala kang option na ay may sakit ako, hindi ako magpa-hospital, hindi ako magpa-check up. Wala eh. So lahat gumagamit. Marami na pong co-op na nag-a-avail sa ating health service at ito po ay ikino-connect natin, kino-connect natin sa PCA kung saan ang ating mga farmers, coconut farmers, mabigyan ng health kasi may program naman sila na dapat ang magbibigay ng service nito ay ang mga health service. So makikipag-arrange, nag-usap na po kami ng PCA, i-arrange po nila ito the soonest possible sa ating health co-op. Malaki po ang ating co-op health all over the country. Yung mga mission hospitals, yun po ay mga co-op po sila. So malaki po, napakalaki and tumutulong sila sa miyembro ng community, pati po ang community ay nakikinabang, which yun talaga ang gusto ng authority. Pag sinabi po natin na ASECLAC na health service na kooperatiba, ano ang lawak niya po? Hospital? Ano pa ho? Yung funeral? Yeah, nabanggit yung hospital funeral. dyan. Funeral kasama din sa Kasama ho yung funeral ASECLAC? No, iba naman ang funeral. Another service yun. Pero, Another service ho yun. Oo. Service yun. Pero Pag sinabi, ano ba ang nasa isip mo ng health? Lahat yun kasama. Yung, Health insurance, kasama, wellness. yung mga diagnostic, hospitals, name it. Yeah. Meron po ang co-op niyan. Hindi Ang na po galing, basta ano? kasi may co-op hospital nga sa Palawan. Meron kami doon eh. nakakatuwa ASECLAC, nakakatuwa na Taga-Palawan ka pala, GM Ronnie, no? Po. Taga-Palawan ka. Hindi po. Na-assign lang po ako doon since 1997 sa tanggapan po ni Mayor Ed Hagidorn. Ako ang humawak ng kanyang istasyon ng radyo doon. Sa kaalaman po ng lahat, isa sa pinakamagandang mission hospital sa buong Pilipinas. Ito po ay may mga gamit na high-tech. Totoo galing po po Palawan, no? ibang bansa. Cooperative Hospital ng Palawan. Kagandahan ng Adventist. hospital, mission hospital. Oo. And it's a pride of the movement, yung hospital ng Palawan. Yeah, it's a cooperative hospital. Yes. Yes po. yung sa health service kooperatiba, ay yung housing service kooperatiba ASECLAC, paano yon? Yung involved ba sila sa construction? Yung ibig sabihin niyan ay pwede silang maging isang kooperatiba na ang project nila ay housing para sa mga members ng kooperatiba. Mayroon bang ganyang klaseng kooperatiba ngayon, ASECLAC? Yes po. Ang ating housing co-op sa Pilipinas, unfortunately, hindi natin nakopy ng tama yung pinagayahan natin which in Sweden. Pero Sweden. sa ating pamumuno ngayon na nandito tayo, pilit nating kokopyahin ng tama. So unti-unti yung SHOPC, meron na tayong magiging agreement in the next few days. Magkakaroon tayo ng permahan ng agreement kasi ang dapat po sa construction, bago po ma-construct ang isang structure, involved na ang CDA. Hindi po pwede na magtayo ka ng co-op tapos na ang mga bahay.
Kasi ano po 'yun? May problema tayong doon kung ganon. Kaya Like what happened in the past. yes, hindi na natin uulitin yung nangyari ng nakaraan na tinawag Yeah. na lang nila ang CDA para ma-co-op yung mga beneficiaries. Ako po ay pumunta sa SHAPSI sa bagong pamunuan. Pinaliwanag ko po ang nangyari sa Akurinay at saka sa ASIC sa Valenzuela. Embay. Oo, yun. Naintindihan tayo. Kaya yung gagawin na napakalaking housing dito sa Malacanang hanggang sa Pasig na napakaganda, tayo po ay pipirma ng agreement doon na pagpili nila once meron ng beneficiary, kasi ang beneficiary po doon yung sa tabi ng ilog ng mga bahay, Yeah. mga ano doon, mga informal Informal settlers. settlers. Pag itawag po nila yon, i-co-op nila bago matayo ang building, nando na po si CDA. So ang construction po basically ay hindi po walang capacity ang ating mga co-op no na magtayo ng ganyan. Kailangan natin ang gobyerno, pero yung mamumuno po ng kooperatiba na yon, siya na rin ang maniningil para siya ang magre-remit sa gobyerno. So napakaganda Paano po po ng ito? housing co-op po. Para po itong para po itong yung mga yung mga homeowners ng mga kasi if I remember it right, nung nasa Palawan ako, marami doong mga samahan na nag-iipon-ipon, nagiging isang grupo, nagiging homeowners at bumibili ng isang property pag may na-identify silang isang lupa. Yung mga taga-puerto na walang bahay. Pero Yes. NHA, oo, homeowners, hindi, so parang ganun ba Konsepto. ang konsepto dito pong cooperative na ito ng housing? Ang nangyari po sa NHA, nagkaroon kami ng pirmahan, pinaliwanag din po natin kasi humingi po sila ng tulong sa CDA na namroblema sila sa mga housing na tinatayo nila kasi yung pagbabayad na. So ipinaliwanag po natin sa pamunuan ng NHA na hindi po pwedeng pumasok si CDA na natayo nyo na yung grupo, kasi ang nangyari, pinako-op nila without us knowing it, na meron na para silang project, housing co-op nila. Hindi po dapat yun housing co-op. Dapat po yun ay homeowners cooperative Association lang. Association So lang. magkaiba. Convert- Maaari din namang Yeah. kaya nagkakaproblema dahil yung konsepto Yes. pareho halos pero magkaiba yung treatment. Ang nakita Yes kong po. magandang konsepto dyan na Brother Ronnie, kung mayroong mga interesado na mga kabayan natin na Walang kumbaga bahay. mayroon din kakayahan na Magbayad. mag-invest sa isang Okay. kooperatiba at sila ay para maging developer at kukunin nila yung mga gustong magkaroon ng bahay na maging part ng cooperative, di ba, no? And then pwedeng okay. ipasok yun sa programa ni Presidente, di ba? Si Presidente ngayon sabi niya 5 million na housing unit ang i-construct niya 6 million. 5 million yun 5 million Ibig sabihin 1 million a year. So gusto ko lang maitanong ngayon kay ASIC Laka, paano natin po ito itinatahi doon sa programa ni Presidente ho na 5 million housing unit na gusto niyang ma-construct within his term, ASIC Lak? Ay, napaka gandang opportunity yan, sir. Kasi ang aking SAU President ay si Major General Yanto. Aha. So ngayong hapon, mag-uusap kami dahil meron kaming mga activity na pag-uusapan kung paano namin maipasok ang aming cluster sa panawagan ng Farmers Co-op, no? Paano tayo makatulong, paano tayo ma-connect. Marami na po kaming naka-pipeline kung anong gagawin namin na mapasok namin kasi nga para matulungan ang ating ang cluster ko matutulungan na plus nakakatulong pa kami sa farmers. On that note, doon sa housing na yon, hopefully bago po matapos ang ating term sa CDA, maumpisahan namin ni MGen yung aming plano doon sa housing na kung saan gusto namin magkaroon ng mini kibbutz. So, kausap po natin dyan, meron na tayong agreement with SHAPSI, with NHA, kung saan meron lang available na lupa na gagawing experiment na patatayuan muna ng mga bahay initially para doon sa mga miyembro ng co-op sa locality na yon, kasi merong inoffer si MJ na kung pwedeng ang gobyerno ang mag-finance noon at para sa miyembro ng co-op. So let's see, inaano namin
ano ba tawag nito, ginagawa namin yung frame nun kung paano natin ilalatag sa gobyerno yung aming magiging project ni MGen. So, Uy, ganda niyan. hopefully, yung next interview, meron na kaming concrete kung saan talaga kami papasok doon, pero meron na po kaming maayos na plano doon na ilalatag po namin sa gobyerno. Oo, kasi yan ang nakikita ko I eh. propose, Chairman, I Opo. propose kay ASEC Lac na kausap din si General Llanto. Yung mga workers cooperatives, sila na ang magtayo ng itong mga housing cooperatives na to, no? Para lahat ay cooperativized to be financed by the cooperative, ano? ACDI kayang-kayang i-finance yan, 54 billion ang pera nila. Tapos yung mga construction dapat may construction cooperative na rin, ano? Yung mga labor service. ACDI, meron na din. Yun ang pinag-usapan namin ni MG na ang makinabang dito co-op, walang outsider. The Tama. construction, the deployment, and everything. Kahit yung mga materialis galing sa ating mga co-op na kung saan yun ang business nila, hindi po makikinabang dito ang labas ng co-op. So yun po yung aming inaayos ni MGen. Pati yung sana ay matayuan din siya ng mga manufacturing para yung mga taong nandoon hindi nalalabas. Yung mga Yes. anak maliit na Doon eskwelahan hindi nagtatrabaho. nalalabas. Ganda. So napakaganda po ng aming excited ako Okay. ito at Oy. ilalatag po sa inyo pag Parang kumpletong parang magtatayo kayo ng township, ano? Parang Ay, Oo, township parang na yan. doon na lahat eh. Oo. kibbutz, mini kibbutz. It's a Yeah, township. kibbutz, Israel, ano ano? tawag? Yeah. Kibbutz. Okay. Township. Oo. Township. Ganda. Excited na kami dyan, ASEC Lac. At ako naniniwala na pag nag-postro yung project na yan, ang unang-unang benefit po yan sa mga miyembro ng kooperatiba, mas mura yung unit niyan. Kasi Correct. the developer. Kasi alam nyo naman, pag developer ho na pribado ang talagang objective niyan ay malaking kita. Pagkakitaan yung Pwede mga na- binibenta ng lupa, ng bahay, ng unit, housing unit. Pero ito, kung since cooperative, pangalawa, una, kung ibibenta mo yan sa miyembro ng kooperatiba, baka exempted sa tax. Tama ba yun na ASEC Lac na kapag ako ay isang kooperatiba na involved sa pag-develop ng isang township, at ibebenta ko yung unit sa isang miyembro ng kooperatiba, exempted ho ba yan sa tax sa ASEC Lac? Unang-una May mga po, certain- Parang i-apply pa yon. unang-una po, pag nasa township na, pag ayaw mo na sa unit mo, hindi mo po pwedeng ibebenta sa kung kanino Ibang man. tao. Dapat po ibalik niyo po sa co-op. Ibalik. Oho. Ibalik niyo po sa co-op. Si co-op po ang magbibigay doon sa mga nakapila na member. Yun. Kung saan matagal lang nag-antay na magkaroon ng unit. Ang Ano to, co-op po parang ang iba-buyback ng co-op. para si co-op po ang magbibigay doon sa mga nakapila na member ng co-op. First come, first serve. So, as long as you're dealing with members, tax-free po siya except doon sa mga nakalagay sa batas kung ano yung babayaran nyo lang. Pero, kung member naman siya, you're dealing with members, tax-free po sa ngayon. Galing. Oo. So, excited na po kami dyan, ASEC Lac. At sana po ay yung mga development nangyayari po dyan, especially with your meeting with Major General Gilbert Llanto ay mai-share po natin sa ating mga tagapagsubaybay. Kasi yung binanggit niyo po ngayon na Madam ASEC, alam ko ay nagbibigay na po ng excitement sa mga miyembro ng kooperatiba na sila pala partner ay pwede magkaroon ng bahay na mas mura yan kasi ito is undertaken by a cooperative, di ba? No? Excite din eh. Parang Yes. gusto ko nang iwan yung aking hinuhulugan doon. Kailan ba mag-uumpisa yan, Asek? At baka pwedeng sa Batangas nyo umpisahan yan. At ako unang-unang titira doon. Parang sa Batangas po yata yung available na Abay, tingnan lote. mo nga naman. Ako. Atay. Para ibabuyback na lang Mukhang yan. lilipat din ako. Papabuyback Malapit ang lang bahay ko. Cavite sa Batangas, ha? De, actually dyan, ang konsepto dyan, partner, So, ito mga susunod na taon po, so exciting. Alam ko naman, hindi ko magawa ng buo kasi limited ang aming term dito. Pero at least maumpisahan ko man lang, masaya na po ako. Bahala na po ang susunod. At with General Llanto there, tiwalang-tiwala po ako doon sa iiwanan natin na mga programs natin. Alam ko po nga nasa mabuting kamay po. ang number one kasi dyan kasi una, Brother Ronnie, is ma-identify kung saang lugar. Lugar, oo. Tapos pangalawa is
ma-identify kung sino mga interesado na kukuha ng unit. Kasi kung ako naman ay mag-i-invest doon sa pagpapagawa ng mga housing unit, ang aking interest doon ay dapat mayroong bibili niyan, di ba? No? Tama naman. Tama So, naman. at ang mga base doon sa paliwanag ni Asik Lak ay ang mga pwedeng kumuha dito ay mga miyembro rin ng kooperatiba. Regardless yan kung ikaw ay kooperatiba ng ACDI or pwede rin bukas din ito Asik sa ibang mga kooperatiba, no? Kagaya namin, ACDI ang mag-develop, for example. Pero interesado yung taga-transport cooperative na malapit sa lugar. O kaya ay kami, halimbawa, mula sa Philippine Media Network Service Cooperative, interesado din. Pwede ho ba kami doon? Or bubuo tayo ng isang kooperatibang naaangkop doon sa lugar na yon? Na let's say, Batangas Housing Cooperative. Parang ganon. Tama Yeah. po kayo, sir. Hindi po pwedeng hindi tayo magtatayo ng bagong entity kung saan magiging housing co-op. Lahat po ng gustong kumuha. Alam ko hindi tayo mahirapan sa pagbenta nito eh. Oo. Kasi ang ating target dito is also a member of co-ops. So, kung sino man yung member ng co-ops in any locality, no, Batangas, Cavite, Laguna, and even in Metro Manila, bubuo tayo ng co-op. Tama, Yung ganda. business co-op na itatayo natin, yun yung housing. Okay. So, hindi pwedeng non-co-op member. Halimbawa, isang grupo lang, no, asosasyon lang, gagawin mong isang kooperatiba. Hindi pala pwede yun. Kailangan kami na mga miyembro mismo ng kooperatiba ang bubuo ng panibagong kooperatiba para sa housing. Pwede din po kasi inclusivity, hindi naman ito exclusive lang, no, na parang Okay. pag hindi ka miyembro, 'di ba? Ang gusto natin lahat makinabang. Opo, Kailangan lang yung miyembro. Magpa-member. Remember. At magpa-miyembro, kung ano yung rules ay susunod siya. So lahat po. Kasi kung let's say kung 1,000 units o 1,500 units to, syempre priority natin yung mga membro ng co-op na especially yung mga nag-i-invest. Tapos pwede tayong tumanggap. Hindi lang po tayo pwedeng tanggap lang ng tanggap, pero dapat alamin natin na meron silang unit na available na mapunta sa kanila. Kasi kung 1,500 units lang, kukuha ka ng 3,000, paano mo sila bibigyan? Tama naman. Pero maging member, associate member, sila, hoping na merong after 5 or 10 years, meron nang magi-give up sa unit nila kasi for any reasons, no, nag-a-abroad, nagma-migrate, meron nang mga nakapila dyan. Ayun. Asek, Lak, may tanong ko lang ho. Dito ba sa konsepto ng ganitong klaseng housing cooperative ay allowed ba yung parang joint venture? Kasi pag sabi natin partner na development ng township, malaking pera yan eh. Bilyon ang kinakailangan dyan kasi maglalagay ka ng kalsada, bibili ka ng lupa, Sa'yo lahat papatayuan yun. mo ng... Oo. Ang nakita ko para maging realistic siya, joint venture, JB, na ikaw, Co-op partner, member. meron kang lupa, di ba? Okay. Ako mag-organize ako ng cooperative. May lupa ka ngayon. So, yung share mo sa lupa ay pwede namin na bayaran, di ba? Based doon sa benta ng unit. Tapos yung ipapatayo naman ng mga building naman, pwede mong utangin sa Pag-ibig. Pero ang nagpapatakbo lahat ay kooperatiba na. So, ang mukha, ang entity, kooperatiba. Pwede ba ang ganong klaseng konsepto, Asiklak? Actually, perfect po yun. Ganun po talaga. Kung kunwari ang ECDI, which nililigawan natin si MJ, meron yatang 10 hectares or more doon sa Batangas, Aha. ay yung joint venture ng bagong co-op at saka yung ECDI. And then doon tayo, ang joint venture kasi kanila yung lupa. Tapos hihingi tayo, doon na tayo hihingi ng tulong sa either Pag-ibig or sa ShopC. No, hindi naman pwede dito ang NHA or either gusto nilang mag-invest, why not? Pero it's really a joint venture. Kaya lang, ang magiging face na talaga ng ka-joint niya is the co-op. And then Kooperatiba si na. co-op, direkta doon sa, may kita si co-op dito eh. Aha. Kasi, tama kung 1,500 houses ito, captured niya yung market ng lahat ng negosyo doon. Si co-op Tama. ang mamamahala. And then, nangungulekta siya, meron din siyang portion doon na parang management fee, tapos i-remit niya ito sa kung saan man na kung sino man yung mga ka-joint venture natin at saka doon sa ibang pang-investor. Siya talaga ang ang napakaganda po ng concept ng co-op housing na Sweden type. Ito yung ginagaya talaga natin kasi ito yung totoong housing co-op.
Galing. Ganyan po, mismo yung sinabi, ganun na ganun po. Para hindi natin maubos partner yung buong services na under sa human service. But yun na lang pong sa Housing ka workers, lang yan, ha? madam. Paano po yung konsepto ng workers Workers cooperative? cooperative. Paano po kumikita? Paano nag-ooperate yung isang workers cooperative ASECLAC? Ang workers cooperative ay ano po ito, sama-sama ng samahan ng mga tao na mangongontrata sila or kahit hindi sila mangongontrata, sarili nila yung business. Kunwari po, construction, business namin ay contractor kami. Aha. Kami mismo gagawa, hindi kami magde-deploy ng tao. Kami mismo, let's say yung laundry, no? Yung laundry shop. Kami na mismo ang magpapatakbo ng laundry. Amin itong laundry, wala kaming sweldo. Pero ang kita nito, hati-hati kami. Yun yung workers co-op. Ang kaibahan sa labor, ang labor naman ay deployment. Sa kanila yung business, sila din mismo ang magtatrabaho. Opo. Pero ano mga usual na problema na encounter po ng mga kooperatibang involved ho sa workers at dito po sa labor service cooperative ASECLAC? Yung bagang naidadaing ho sa inyo, kung baga na ipapaabot sa inyo bilang head po ng cluster na ito. Actually, ang workers co-op, wala silang gaanong problema kasi nag-uusap-usap naman sila, no? Nagkaroon lang ng problema pag nag-deploy na sila. Kasi this is a prohibited act of a worker cooperative. So I advise them kasi ang CDA naman ay hindi naman ang CDA pumapatay ng co-op dahil nga ang kanyang mandato ay tumulong sa pagpapaunlad ng co-op. So ina-advise natin kung hindi niyo maiwasan na kayo ay mag-deploy at meron naman kayong kapasidad na mag-deploy kasi malaki ang tawag dito, ang capital, intensive ang capital ng labor. At kung meron naman kayo, mag-amend kayo ng inyong bylaws na labor and worker cooperative kayo. Kasi kung mananatili lang kayong worker, pag nagde-deploy ka, that's prohibition Kasi na. malaki. Hindi na siya lalaki. So, prohibition yun pagka, mag-amend. So, yun karamihan ang workers co-op na tinutulungan nating makapag-amend. Sa labor naman, usually, problema nila na tinitingnan natin is yung principal na matagal magbabayad. So iniisip natin kung paano natin sila matulungan dito sa problema nila na minsan, ang labor kasi, swelduhan nila yung tao, abonuhan nila, and then isasubmit nila reimbursement ang kanilang inabono plus 10% na management fee. Minsan, binabayaran sila 6 months. So, kung 6 months, kung nagde-deploy ka ng, let's say, 5,000, in 6 months na nagpasweldo ka, kung hindi biro ang capital na to, kung wala kang lobong pera, mahirapan ka mag-abono. So, ito yung madalas na problema ng ating mga labor co-ops. Okay, ASECLAC, okay na ako. Ibibigay ko na po yung mikropono kina ASEC Abad Santos or sa aming Vice Chairman at kay Ronnie Ramos. Pero mayroon atang babatiin lang muna si GM Ronnie kasi marami nanonood sa ating Facebook ngayon. Hindi ko pa nare-refresh yan, dali lang ha. Pero meron na akong dalawang nasa listahan ngayon. Si kapatid mo yata ito, sir eh. Chairman eh. Goni Zamudio from Pili, Camarines Sur. Mga Bicolano, mga Uragon. At saka si Bernard Villalobos watching from Tarlac. God bless. Ayan, maraming salamat po at patuloy lang po kayong makinig. Pakishare na rin po para ang ating po mga kababayan ay matuto rin po at malaman nila kung ano ang magandang maidudulot sa atin kapag ikaw ay naging miyembro ng isang kooperatiba. Si Mark Colocoy ng Lipa City. Nanonood rin, no? Good morning, Boss Ronnie Ramos, watching from Lipa, Batangas. Kasama natin ito mula sa broadcast media din sa Lipa City. Si Mark Colocoy ng ang best friend natin, 89.5 o 89.9 ABN Radio. Anyway, ASEC Look, balikan ko lang yung kasi nasa workers na rin tayo since under ng cluster ninyo yung health, wala ba tayong meron bang
pagkakataon na sa work cluster natin ay magkaroon naman tayo nung ano mo yung parang health card na mga ganon. Pwede ba 'yon? Anong klaseng serbisyo ba natin pwedeng ipasok 'yun para magkaroon ng parang kasiguruhan itong ating mga trabahante sa kanilang kalusugan habang sila ay nagtatrabaho. Kasi yung ibang mga kumpanya may mga ganyan eh. Pwede ba tayo mag-alok ng ganong serbisyo, ASIC-LUC? Para bang MaxiCare, mga ganon? Kung mayroong koperatiba. ASIC-LAC po, hindi ASIC-LAC. ASIC-LUC, sorry. Oo. Pa. At salukuyan po natin ginagawa ngayon yan. Meron po tayong One Co-op Health na Okay. nag-i-issue ng mga card kung saan kailangan ang kanilang serbisyo. Doon sa aming mga forum, sa aming cluster, ini-invite natin yung workers, labor, and health co-op para wag na silang kumuha sa mga korporasyon na malalaki na. Mm-mm. Instead, kunin nyo yung inyong mga health card kasi ano yan requirement din yan na kailangan may mga health card ang mga laborers natin. Mm-mm. Kuhanin na sa ating One Co-op Health or sa mga health co-ops na member niya kasi marami tayong health co-op all over the country. So kung saan yung locality, magpunta na kayo sa mga health co-ops natin. Doon na kayo kumuha. Huwag nyo nang kuhanin sa mga malalaking dambuhalang korporasyon na palakihin nyo pa. Instead, palakihin natin ang ating sektor. Meron na po, kasalukuyan na po nangyayari yan, sir. Yun, kita mo huli na pala ako sa balita. Pero magandang balita ho yan kasi isa sa mga pangunahing problema ng ating mga trabahante, yung ganyan pag nagkakasakit sila, hindi nila alam kung paano nila lulunasan. Kasi una, mahalang ospital, hindi baga? Meron pang ospital na tatanggi pa pag wala kang pambayad. So at least kung meron ka nito, automatic, sa lahat ng mga accredited na pagamutan, pwede ka na pong sumailalim sa medikasyon kung kinakailangan bilang isang miyembro ng kooperatiba. And that's a good point. Magandang bagay ho yan. Maraming salamat po. In fact, yun lang ho itatanong ko kasi ang concern ko doon sa ating mga kababayan na mga nagtatrabaho ngayon na miyembro ng kooperatiba ay kalusugan din nila. Kasi may bahay ka nga kung lagi ka namang may sakit, hindi ba ga? So, magkarugtong yan. At tama-tama pong hawak ninyo pareho yung cluster po na yan. Yeah, yung health card at saka hospital nasa cluster ni ASIC-LAC yan. Opo. Yeah. Tama yun. Okay, ako naman... Sige, ASIC, kayo naman Sir po at Ronnie. wala na ako itatanong. Yes, gusto ko lang malaman ano ba ang latest ASIC-LAC doon sa being the acting administrator. Ano ba ang latest sa operations ngayon ng CDA, no? Yun lang ang gusto kong malaman din. Yes. ASIC Buddy, ang dami kong gustong sasabihin, punong-puno ngayon ang operations kasi nga dito sa instruction ng amendment. So kahapon at nung isang araw, tinawag natin yung selected regions natin, ang ating mga lawyers para sa amendment ng 9520. And then nag-switch tayo parang 60% of our efforts this time ay nakatuon tayo sa agri kasi yun ang pananawagan ng Malacanang. And beside, dahil wala nang atrasan ang pag-implement ng modernization sa December, ay inupuan din natin yung pumunta tayo kay Secretary Abalos para matulungan ang local government, magpalabas siya ng memorandum circular na kung saan Yung PTRP. pananawagan sa mga LGU na ilabas na nila yung kanilang route plan. So, yun naman ay tumugon si Secretary kaya magkakaroon tayo ng NCCD doon sa mga stakeholders ng mga government office, mga DA, DAR, kasama ang DILG at sa iba pang mga kasama nito na whole of government approach. Kung ano ang kailangan para sa co-op, ay yun ang ibibigay. So, halo-halo ang daming tambak. Sabi ko nga kung kailan kulang yung board, saka naman ang daming trabaho. So, punong-puno ngayon ang operations, ang ating mga regional directors ay hindi na yata sila Kanda-ugaga. kanda-ugaga sa trabaho dahil isa-isa po nating chine-check ang bawat munisipyo na farmers co-op and association kasi ang gusto po ng presidente ang mga associations ay i-convert into cooperative Cooperatives. at
Even the National Irrigators Association ay pinag-co-op na rin dahil ang gusto ng gobyerno ang tulong hindi sa asosasyon kundi tulong para sa mga Kooperatiba. kooperatiba. So, busy-busy po, Asik Buddy, ang lahat ngayon ay mula sa maliit na posisyon hanggang sa mataas, talagang nagtatrabaho para sa instruction ng Malacanang dahil Malacanang halos every 15 days ay pinapareport po tayo sa ating mga updates sa kasalukuyan nating ginagawa. Wow. So, busy pala, no? Lahat ng mga ano. Yes. At ibabalita ko rin sa iyo, Asik Buddy, na ang ating magiging budget na next year at sa susunod na 3 taon ay halos triple ng ating budget nitong taon na to. Wow. Iniinggit mo naman ako niyan. Hindi, yun po ay resulta ng sama-sama nating effort. Nakita nila yung okay. tayo mga magkakasama pa. So ito po yung naging resulta. Kaya malaking challenge ito, Asik Buddy. Yeah. Isa pa gusto naming magpunta diyan, courtesy call sa inyo because gusto naming itong kasi siguro this Philippine Media Network Service Cooperative is a special type, no? Hindi mo malaman advocacy ba siya, service ba siya, no? So gusto namin na maliwanagan din, no? So natin at sa ating regulation kung anong klaseng co-op siya. Yes, so one day papasyal kami diyan, the entire board ng media network kasi this is first of its kind, di ba? Yes. Isipin mo, yes. Tapos movement. Yes, tinulungan pa tayo ng ACDI bilang co-op kapatid, sila yung big brother natin. Yes. So marami pa tayong pag-uusapan, yung cluster mo, yung Yes, siguro every now and then ikaw ay palagi naming on board, no? Para anytime na may mga questions or may mga kaganapan diyan sa CDA ay alam ko naman madali ka namang madali namang sumagot yan maski nasaan ka, no? So isa pa i-update ko po kayo sa 1st and 2nd week of September, magkaroon po tayo ng town hall meeting exclusive for transport co-ops. Lahat involved ang primary, 2 sa Visayas, 2 sa Luzon, 2 sa Mindanao, 3 sa Luzon, para ipaintindi natin sa mga bagong cooperative na transport, kung ano talaga ang transport, na hindi na nila pagmamayari ang kanilang unit, kundi pag-aari na ng co-op. So yun sabi ng LTFRB na gagawin natin sa mga co-op para, kasi i-release na po nila ang mga route plan dahil yun po ang instruction sa kanila, ay nagpapasalamat tayo dito na meron tayong contribution para po ipaliwanag at ipaintindi sa kanila ano ang takbo ng bagong transport cooperative. So town hall meeting, Asik, sana nandiyan ka, invite ka namin. Yeah, invite mo kami para naka-live tayo kasi magkakaroon na tayo ng regular programming in the next few days pag maayos na natin ito, magkakaroon na tayo ng regular programming, hindi yung araw-araw na 10 to 11 lang Ang gusto namin talagang buo na siya. So yun ang plano namin para dito sa Co-op Radio, no? And with the pag naayos namin yung schedule doon sa town hall meeting, agad-agad bibigyan ko kayo ng copy ng schedule para magkasama tayo dito. Yes. Maraming salamat doon sa So by the way, meron akong pahabol dito yung mga taga Region 4, we are conducting a 2-day mandatory training as capacity building program for CDA, CFIDP o the Coconut Farmers and Industry Development Plan, yung Coco Farm Cooperative sa Lopez, Quezon, which aims to strengthen the Philippine coconut industry. Shout out natin yung mga nandun ngayon ay sina Regional Director Salvador Badi Valeroso, Regional Director ng CDA Region 4A, si Romel Mabilangan, Senior CDS, Ranel Lingahan, CDS 2, si Denison Hilbero, CDS 2 at saka si Joan Perez, So ito yung mga taga Region 4 nga nagko-conduct ngayon ng mandatory training. Alam ko mandatory training napakarami being conducted nationwide sa halos lahat ng mga regions na may mga coconut mga coconut beneficiaries. Isang araw ay pag-usapan din natin ang tungkol sa coconut sa
kay Sec Bernie Cruz ng Philippine Coconut Authority. So ano na ang latest pala diyan sa project natin sa coconut, ASECLAC, bago tayo Um, magtapos? Ongoing po ang ating ginagawang processing gagawing processing plant sa Siocon at saka sa Sa ah, Zamboanga. Banga. Malapit na pong matapos yan at magbibidding yan. Tinatarget natin ng at least second or third week ng September para maumpisahan na siya. And then mag-training lang tayo sa ating federation na kung saan sila yung hahawak ng project na yan doon sa processing plant. So, yon, ongoing po siya at ang mga farmers, coconut farmers, kailangang dumaan muna sa mga training, capacity Trainings. para po mabibigyan sila ng COC at makatanggap din sila kasi alam mo naman pag wala silang COC, hindi din sila makatanggap ng assistance from the government. So lahat po ito in preparation for next year kasi this year ay nakafocus tayo doon sa ating plant processing. Okay. So maraming salamat. Kulang na kulang yung oras natin. Anyway, ang susunod na pag-usapan naman natin ay yung sa cluster ko, ano, public utilities, ano. So Marami na next, may balita sa inyo niyan. yeah, Okay. so next time, ano. Pero So ako, yan lamang, Chairman Jerry, ikaw naman, no. Vice, ako happy ako kasi talagang tayo magiging part na ng mga activities ng Cooperative Development Authority, and we are volunteering ourselves doon sa forthcoming activity para mag-provide tayo ng blow by blow. Yung isang araw na yan, mag-fill Ibubuhos tayo ng natin. mga reporters dyan, mag-fill tayo ng anchor dito para at least mapakinggan ng ating mga nasa sektor ng kooperatiba yung gaganapin na pagtitipon na ito para sila ay informed din sila. Batiin ko lang pala si Director Nochi Kakas ng DCRH, nakikinig din sa ating palatuntunan, at iba pa hong mga kasamahan po natin sa Philippine Media Network Service Cooperative. So, ASEC Lac, maraming salamat ho sa inyong presence, and sana po ay hindi po kayo nadala sa napakaraming tanong ng aking mga kasamahan at ng inyong pong lingkod, ASEC Lac. May mga itatanong pa nga, kaya lang wala ng oras. Parting words na lang. Yes, sir. Parting words, ma'am. Na partner namin kayo para doon naman sa mga hindi nakakaalam sa mga nangyayari at sa mga opportunity na pwede nilang matikman din ay maririnig nila. So again, nagpasalamat ako sa buong puso ninyong pagtayo ng network na ito para sa pakinabangan ng ang cooperative movement sa Pilipinas. Salamat at sana kayo din po ay hindi magsawa sa pakikinig sa aming boses para marinig ng maraming tagapakinig na miyembro at hindi miyembro ng kooperatiba. Salamat po. Hindi ma'am, kasi napaka-amiable niyo pong kausap. Thank you Thank ma'am. you, ma'am. Napaka-amiable niyo ho. Mga kaibigan, si ASEC Merla Paradillo ho, siya po ay tumatayo ngayon na Acting Administrator ng Cooperative Development Authority, at siya rin po ang tumatayong parang cluster head ng Human Services. At pag sinabing Human Services partner ay yung health, housing, workers, Laborers, at saka yung mga labor service natin. labor service. At ASEC Abad, paalam na po tayo. Yes, shout out ko lang yung mga taga Antipolo, yung mga nakikinig po diyan, at saka yung pong mga taga Montalban. At meron po tayong mga bagong tagapakinig ngayon, yung mga members po ng Cavite Federation, napakadami po ito, mga 66 cooperatives po ito, nasabihan po natin. At ang Cavite Council po under ni Father Art Balagat po. Yun lamang po. Good morning sa lahat. Maraming salamat, Vice, at si General Manager Ronnie. Well, maraming salamat po sa inyong lahat, at muli ay patuloy po nating tangkilikin ang mga programa po dito sa Co-op Virtual Radio and TV station ng Philippine Media Network Service Cooperative. Ito po ay magsisilbing tinig at nagsisilbi na bilang tinig ng mga kooperatiba dito po sa Pilipinas para magkaroon po tayo ng mga ideya, lalo na doon sa mga hindi pa miyembro ng kooperatiba, kung paano ba tayo magiging paano ba natin maaabot yung ating pangarap na kaunlaran na hindi natin makukuha ng biglaan. Kailangan ay pagtulong-tulungan natin at konting tiyaga para mayroon tayong matikmang nilaga. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat.
Thank you. Mga kaibigan, ako naman po si retired Brigadier General Jerry Zamudio at nagpapasalamat po tayo sa ating naging guest sa araw na ito at ang isa pala nating dapat na ipakiusap din na Vice Chair na sana sa lahat ng mga engagement ng ating mga cluster heads ay baka pwedeng i-announce na rin po sa kanilang mga audience na mayroon na tayong existing na Philippine Media Network Service Cooperative at mayroon tayong sariling station na pwede nilang i-patronize. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang bukas uli sa ating programang Ang Inyong Kooperatiba.